Ramir Boulder, update po tayo sa mga kaganapan ngayon. Muntik nang maging Senate President si Senador Loren Legarda noong Miyerkules. Kung hindi, ipinilit na ibalik si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa mga source ng Bilyonaryo News Channel. Alam niyo po, sa totoo lang, ah, kung babalik din lang itong si Marcoleta sa pagiging Senate pro tem Senate Blue Ribbon Committee Chairman, eh wag na lang. Halatado naman na ito'y makachina. Ha? Halatang halata. Okay lang na kampihan niya si Duterte pero sa puntong ito, sa mga pinagsasabi niya tungkol sa West Philippine Sea na walang coordinate ang ating ECC. Ngayon lang ako nakarinig ng katwirang ganyan na mga sa isang senador na walang iba kundi itong si Marco China, Marco Lita. Ano? Ibang klase itong senador na to. Ang sabi niya, hindi raw siya kumakampi sa China. Pero maliwanag sa kanyang pananalita, hindi niya lang binabanggit. Ha? Yung exclusive economic zone ng Pilipinas ay wala daw coordinate. Iwan ko ba? Siya lang ang nagsasabi ng ganun. Wala ngang bansang kumikilala sa 9 dash line o 10 dash line ng China, kundi China lang mismo. Ano? Tapos ito, Marcoleta, senador, isang lawyer. Ha? Kaya nga ang daming sumusupalpal sa kanya. Sinusupalpal siya ni Justice Antonio Carpio. Ha? Oh. Tapos ito, sinusupalpal siya ni Jay Tariela, yung Commodore ng Coast Guard. Ano? Ewan ko ba? Anong klase? Nanalo na tayo sa UNCLOS noong 2016. Inaward na sa atin yan. Inaward na sa Pilipinas yan. At uh, hindi nila kinilala ang 10 dash line ng China. Kaya nga yung West Philippine Sea ay naging pinangalan ng West Philippine Sea yan at tuluyang naging batas. Matagal na po yan eh. Yang exclusive economic zone, matagal na. Noon pa pong panahon po ha, ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, ang tatay ni Bongbong Marcos. Ano? Marami na pong batas ang nagawa dyan na mayroon tayong exclusive economic zone. Ewan ko ba kung saang ito nang graduate itong si Senador Marcoleta na to. Maraming nagsasabi na ito si Marcoleta talaga ay hindi ko alam kung anong klaseng utak mayroon itong senador na to. Biro mo, ipagkakanulo mo yung sarili mong bayan. Ah, ibang klase, no? Oh, buti na lang at hindi tuluyang naging senador. Oh, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta. Tama lang na ayawan nyo itong ugali nitong traidor na senador na to. Sa totoo lang, traidor siya. Biro mo, inaward sa atin ng UNCLOS, hindi niya kinikilala. Siya lang ang Pilipinong hindi yata kumikilala na senador eh. Hindi nga kumikibo yung mga kanyang kakampi. Pinapabayaan siya. Hmm. Ngayon, nagkaroon ng ugong-ugong. Nagkaroon ng umuugo na balita na mayroong term sharing sa Senado at gagawing Senate President itong si Loren Legarda. Pero nung ipinanukala niya na ibabalik niya dito si Marcoleta daw, di umano, kasi nakalagay po rito. Hmm. Oh, kung hindi ipinilit na ibalik si Senador Rodanto Marcoleta bilang committee chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ayon sa mga source ng Bilyonaryo News Channel. Galing po ang source sa Bilyonaryo News Channel. Ha? Oh. Buti na lang. Oh. Kasi nasa majority ito, papahawakin mo
yung Senate Blue Ribbon Committee na sana na dapat majority ang humahawak. Papahawakin mo sa isang minority. Okay lang sana kung hindi ganito ang posisyon nito tungkol sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Di ba? Isang traitor na senador, sa totoo lang. Anong klaseng senador 'yan? Na imbis na ipaglaban yung exclusive economic zone, ay siya pa ang pinagmumulan ng mga maling pananaw, 'di ba? Oh. Kaya nga hindi nga ah, hindi sila magkasundo ni Senador Pangilinan. Nagdidebate sila tungkol diyan sa exclusive economic zone, ha? Na inaward na mismo ng UNCLOS sa atin at hindi niya kinikilala dahil wala daw coordinates. Pambihira. Kahit hindi nakapag-aral ng abogado, maiintindihan yan eh. Kahit hindi ka abogado, kaya mong intindihin yan. Siya pa mismo. Oh, asaan yung prinsipyo niting senador na ito? Ha? 'Di ba? Pinagkakanulo mo yung sarili mong bansa na gusto mong ipamigay yung mga exclusive economic zone samantalang nasa international law. Oh, meron pang balita eh na dapat daw ipamigay na lang 'yan. Bakit mo ipapamigay 'yan sa atin 'yan napakaraming nahuhuling isda diyan. Bukod diyan marami na may natuklasan diyan sa Red Bank na may deposito ng natural gas diyan. Kaya nga hindi mamina-mina dahil nga sa pakikialam, pagbabantay ng China na hindi naman nila sa kanila 'yan. Napakalayo sa kanila 'yan. Samantalang tayo 200 nautical miles, pasok na pasok sa 200 nautical miles. Napakalapit sa Palawan. Tapos ito, mariringgan mo yung mga ganitong klaseng pananaw ng isang senador. Senador pa naman ng bayan. Naging senador ka pa, hindi ka pa mag-resign. Kung ganun din lang ang yung pananaw, Senador Marcoleta, nakakadismaya ka. Sa totoo lang, parang hindi ka Pilipino. Ha? Pinagpipilitan mo ang gusto mo. Kaya nga kayo napalitan diyan sa minority, ay diyan sa dating hawak mong Senate Blue Ribbon Committee kasi bias ka. Oh, narinig mo yung sinabi noon ni Raffy Tulfo na bias ka? Bias ka naman talaga eh. Halatado sa mga binibigkas mo na ikaw ay isang bias na senador. Sa totoo lang. Okay lang kumampi ka hindi kumakas sa mga kumakalaban sa administrasyon. Pero ito ibang usapan 'to eh. Excuse me. Yung exclusive economic zone natin ng Pilipinas na inaward ng UNCLOS, nanalo tayo noong 2016. Kasi nangyari yan nung panahon pa ni President Noynoy Aquino eh. Pinaglaban nila yan, dinala nila yan sa UNCLOS eh. Kaya nga tayo nanalo, kaya nga tayo pinaburan dahil hindi kinikilala ng international law na UNCLOS ang 9-line at 10-line ng China. Tapos ngayon sasabihin mo walang coordinate. Diyos mio, Marcoleta, ano ka ba? Parang hindi ka senador ng bayan. Parang hindi ka senador ng Pilipinas. Parang kang senador ng China. Sa totoo lang. Ano? Okay. Nakakadismaya ka.